magandang araw pong muli sa ating lahat. So again, I'm Pastor Charlie Dagutanan na maghatid muli sa inyo ng mensahe ng Panginoon. So purihin ng Diyos, tayo po ay nasa pang-anim na po na wika ng ating Panginoon sa ating pong series teaching about the 7 last word of Jesus Christ. Ito po yung ating special broadcast sa panahong ito ng Kwaresma o mahal na araw. For the first time ay ginawa po ito ng iyong lingkod. So masunurin lang po tayo sa Panginoon sa kanyang pangungusap na wag nating sayangin ang mga ganitong pagkakataon. Habang walang pasok ay maglaan tayo ng panahon na makinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang salita ng pag-asa. Dahil ang mundo natin ngayon ay puno ng problema, puno ng kawalang pag-asa, puro negative news ang ating mababalitaan. Balita natin puro COVID-19 ang balita sa panahon ito. Sa mga newspaper, sa radio, sa television, so wala tayong maririnig kundi COVID-19. Amen. So, napakagandang tayo makinig ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, yung mga negative na mga balita natin naririnig ay mabura sa ating isip at puso na siyang nagdudulot ng panghihina lang sa ating mga buhay. Samantalang ikaw ay nakikinig ng Word of God ay lalong gumaganda ang pakiramdam mo at lalong lumalakas ang iyong pananampalataya. Amen. Kaya ugaliin po natin umupo at makinig at samantalahin natin ang pagkataong ito. At magpasalamat po tayo sapagkat mayroon nagbibigay ng panahon na mga lingkod ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng pag-asa. Hallelujah. So appreciate po natin ang mga lingkod ng Diyos na naglalaan ng panahon para mangaral ng salita ng pag-asa na walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen. So, grab natin ang opportunity na makinig. Kaya mapalad po kayo na sumubaybay simula sa unang wika hanggang sa 5 wika ng ating Panginoon. Lahat pong yan ay may mga ibig sabihin para sa ating mga buhay. Amen. Lalo na po itong pang-anim. Wow. Napakatindi po ang nilalaman nito para sa ating mga buhay, para sa ating pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. So yun po, so tayo po ay dadako na sa ating pang-anim na wika na tinatalakay about the 7 last words of Jesus Christ bago sa nalagutan ng hininga. Ano ang ibig sabihin nito? Amen? Okay, so bago tayo nagsisimula sa ating pong pag-aaral ay ating binabakbakan ang virus ng COVID-19 sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya simula po nung magsimula tayo ng Miyerkules hanggang ngayon ay walang tigil ang pagbabakbak natin at pagpulbos sa COVID-19 ito sa ating bansa at sa buong mundo na ganap na itong ma-eradicate. Kaya samahan niyo muli ako para bakbakan, pulbusin ang virus na ito sa ating bansa. Tayo mo po at manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy kaming lumalapit sa trono na yung biyaya sapagkat naniniwala po kami sa iyong salita sa Hebrew chapter 4 verse 16 na sabi mo, huwag kaming magatubiling lumapit sa trono na yung biyaya at doon ikakamtin namin ang iyong habag at kalinga sa panahong kailangan namin. At sa oras na ito, Diyos, nakikita mo ang aming bansay na ngailangan at kalinga at tulong mo, lalong-lalo na po, Panginoon, na nagpapahirap na ito sa aming bansa, ang COVID-19 na ito na mahigit 1 taon na nagpapahirap sa mamayang Pilipino. Walang sawa ang aming pananalangin na mapulbos na ito at mamatay, madurog, ma-eradicate, ma-annihilate sa aming bayang Pilipinas. In Jesus' name, hallelujah, at magtapos na po ang crisis na ito sa aming bansa. Lord, kayo lamang ang siyang makapag-aalis ng virus na ito. Patuloy mong kahabagan ang aming bayang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. In Jesus' name, wala nang ma-infect at mamatay na mga Pilipino dahil sa COVID-19 na ito, in Jesus' name. Lord, patuloy namin dideklara, Panginoon, ang buong Luzon, Visayas at Mindanao, COVID-free na po, in Jesus' name. Patuloy namin dideklara ang buong lungsod ng Caloocan, buong Metro Manila, buong NCR, buong Calabarzon, buong Bulacan at ang buong bansang ito ay COVID-free na po, in Jesus' name.
Hallelujah! At ang lahat ng bansa sa buong mundo, sa buong Asia, Europa, United Kingdom, United Nation, buong Amerika at Israel, at lahat ng bansa sa buong mundo, we declare, COVID-free na po in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Purihin ang pangalan. Patuloy, O Diyos, na kami nananampalataya na kayo lamang ang Diyos na makapag-alis ng virus na ito. Maghari ka, O Diyos, sa buong bayang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Dalangin din po namin ang aming Pangulo, Vice Pangulo, lahat ng mga kabinete ng aming gobyerno, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Maghari ka sa buhay nila at ang banal na takot sa iyo, Lord. Maghari sa kanilang puso at dalangin namin, O Diyos, na huwag na lang isama sa pag-lockdown ang mga simbahan na naghahatid ng pag-asa, Panginoon, salita ng pag-asa sa mamayang Pilipino, Panginoon. Salamat po na hindi na po mag-extend pa ang isip yung ito, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin din po namin, may angat na rin po at patuloy, Panginoon, na umunlad ang ekonomiya ng aming bayang Pilipinas. Maraming salamat po, in Jesus' name. Lord, we declare walls of fire, blood of Jesus Christ, Panginoon, ang patuloy na kumuber sa aming bayang Pilipinas. In Jesus' name. Thank you, Lord. We declare, Lord, Jesus is Lord over Luzon, Visayas, and Mindanao. And send tidal waves of revival, Lord, in this nation. In Jesus' name. Kayo lamang ang pag-asa ng aming bansa. Ang lahat ng tao sa bansang ito, ikaw ang kilalaning Hari at Panginoon, Lord, at tagapagligtas ng lahat ng mamayang Pilipino at ang lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po, Diyos. Purihin ang pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. So, welcome pong muli sa ating pang-anim na pag-aaral. Pang-anim na wika na po tayo. Amen. Purihin ang Diyos. So, welcome everyone. Sa lahat po ng mga naka-tune in sa broadcast na ito. Simula nung Merkulis hanggang ngayon. Congratulations yung mga hindi po umaalis sa kailang mga upuan at naglaan ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Amen. So, welcome ko po ang lahat ng mga viewers natin sa buong GCSGO Camarin family. Amen. So, encourage niyo po ang inyong mga care members na makinig at balikan ng mga link yung mga hindi pa po nakinig. Amen. At gayon din ang inyong mga pamilya. Sama niyo umupo at makinig. Pamalitan niyo sa inyong mga friends. Okay, ang pakikinig ng Word of God. Okay, so welcome mga viewers natin all over the Philippines. Welcome din po mga viewers natin from Saudi Arabia, sa USA, sa Greenland, Denmark, Norway, Japan, Australia, Singapore. Welcome everyone. Okay. So tinalakay po natin sa mga 5 araw o limang topic po natin about the 7 last word of Jesus Christ, ating series teaching, special broadcast. Ang una po nating tinalakay, Ama, unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Yun po yung salita ng kaligtasan, pag-ibig at katiyakan. Pangalawa, sabi ni Jesus, sa isang tulisan na sanyang tabi na nagpakumbaba, na sabi ng tulisan na ito, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Immediately sumagot si Jesus, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Nung si Jesus din po. So itong pangalawang salita ni Jesus, ito'y salita ng katiyakan, pag-ibig, okay, pagmamahal, okay, kaligtasan, doon po sa tulisan na ito na nagpakumbaba. At ang pangatlo, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak.
At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Salita ng pagkalinga. Pagkalinga ng ina sa kanyang anak. Pagkalinga ng anak sa kanyang ina. Okay, pagkalinga ni Jesus sa ating lahat ng mga nananampalataya, nananalig sa Kanya. Pang-apat na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli lama sabachthani. Amen? So, ito ang salita ng pagdadalamhati. Na sa panahon yun, si Jesus po ay nagdalamhati sa matinding hirap na kanyang hinarap alang-alang sa pagtubos niya sa iyo at sa akin. Naranasan niya ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay nagtago. Iniwanan siya ng kanyang mga disipulo. Amen. At ikinubli ng Ama ang kanyang mukha dahil ipinataw sa Panginoong Hesus ang kasalanan ng mundo sa kanyang katawan. Amen? Pero kailanman hindi sumuko ang Panginoon. Dapat ganoon din po tayo. Hindi tayo sumusuko sa panahon ng pagdadalamhati. Amen? Tuloy-tuloy tayong naglilingkod sa Panginoon kagaya ni Jesus. Hindi sa sumuko. Iwanan ka man ng iyong mga kaibigan, mga malapit sa iyo. Dapat hindi nagbabago ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ni Jesus, iniwan ang kanyang mga disipulo. Nagtago ang kanyang mga kaibigan. Nagkaisa mga kaaway. Na siya'y pinaratangan at hinatulan ng kamatayan, pero hindi siya sumuko. Kaya nga sabi sa John 16:33, in this world we shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome this world. Sabi ni Jesus. Amen. Panglima na tinalakay natin ay yung kanyang sinabi nung siya'y nakayabayubay sa krus. Nauuhaw ako. Amen. Sa Book of Psalms ay natupad ang kasulatan na si Jesus ay binigyan ng suka. Pero tutusin, hindi naman talaga yun ang kailangan ni Jesus. Pero yun ay isa sa mga pagkutya sa Kanya. Bilang katuparan nga lang ng nasasaad sa kasulatan. So sa literal na tao, dahil si Jesus ay 100% God, 100% man, bilang 100% na tao, literal na uhaw siya. Kapagkat maraming dugo ang tumigis sa kanyang katawan. At sa panahong yun, napakainit ng araw. At sa literal na tao, siya po ay nauuhaw. Pero hindi lamang siya nauuhaw sa panahong yun. Sa tubig, sa literal. Kundi siya po ay nauuhaw sa iyo at sa akin. Ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Nauuhaw siya sa iyong pagmamahal sa Kanya. Sa ating paglilingkod sa Kanya. Nauuhaw ang Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Nauuhaw ang Diyos sa ating pananalangin. Pagbabasa ng Kanyang salita. Pagdalo sa mga on-site Sunday service celebration. Pagbibigay ng buhay natin sa Kanya. Yung mga talento mo, kung ikaw'y mayroon, nauuhaw si Lord, ipagamit mo sa Kanya. So, hindi lamang literal na pagkauhaw ang ibig sabihin ng kanyang panglimang wika. At ngayon naman ay nasa pang-anim na wika na po tayo. Amen? At ang pang-anim na wika na ating tatalakayin sa oras na ito ay sinabi ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Natatagpuan natin sa John chapter 19 verse 30. Nang sabi ng Panginoong Hesus, nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi rito, nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
Tayo muko at manalangin. Lord, thank you this morning. Sa oras na ito, sa aming pakikinig muli ng salita. Mangusap ka po, sabot sa amin habang kami nakikinig sa iyong salita. Sa pang-anim na wika na ito ng Panginoon bago nalagot ang kanyang hininga. Ano ang ibig sabihin nito para sa amin sa panahong ito? Bilang yung mga anak. Maraming salamat po, Holy Spirit. You are our great teacher this morning. O sa mga oras na ito, kayong aming dakilang guro. Thank you sa makapahayagan ng iyong salita. Na-reveal mo sa amin ang ibig sabihin ng pang-anim na wika na ito na aming Panginoon. Pagpalain mo lahat na nakatune in sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, thank you. You are a great teacher. Help me to preach your word, Lord, with simplicity na maintindihan ng bawat mga kapakinig. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. It is finished. Naganap na. Amen? Naganap na. Ang salitang ito ay salita ng pagwawagi. Hallelujah. Naganap na. Purihin ng Diyos. Pag sinabing naganap na, kinuha po ito sa salitang Griego. Ang salitang it is finished ay nanggaling po sa salitang Griego. So, napakahalaga po na kinukuha sa original language ang bawat salita. Dahil sa totoo lang talagang mahirap nga lang po ang mga salitang language na o Greek language, Hebrew language, so mahirap po yan. Dahil na-experience ko po yan nang ako mag-aral sa Bible College. Talagang sa Bible School ay talagang napakahirap. Medyo madali po yung Greek alphabet at saka Hebrew alphabet. Amen? Pero sabi ko nga, wala namang nag-aaral na hindi natututo. So kahit pa paano naman ay natuto ng konti ang iyong lingkod. Okay. Naganap na. Sa salitang Griego, ang salitang ito ay tinatawag na tetelestai. Medyo mahirap lang kasi mga Greek language eh. Mahirap din kasi. Tetelestai. Okay. Spellin ko na lang po. T-E-L-E-S-T-A-I. So, anong basa niyan? So, ibig sabihin niyan, so, ang pagsambit ni Jesus ng wikang ito ay larawan ng pagtatagumpay. Amen? So, ibig sabihin, ang salitang tetelestai ay pagtatagumpay. Amen? Yun ang ibig sabihin. So, ano ba ang kahulugan ng tetelestai? Okay? So, ang tetelestai ay nagpapahayag ng pagtatagumpay. So, yun po yung ibig sabihin ng tetelestai. Pagtatagumpay. So, yung panglimang wika ng Panginoon. It is finished. Naganap na. Amen? So, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ito ay ginagamit ng mga tao sa iba't ibang paraan. Ang salitang tetelestai. Amen. Naganap na. Okay? So, mga terminong ito, minsan ginagamit din sa pangsining. Pagkatapos na maipinta ng pintor ang kanyang obra maestra, ay kanyang sasabihin, tetelestai. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng mahabang panahon na pagpipinta, sa wakas, natapos na rin ang obra. So, yan po yung mga ginagamit na termino. Bilang termino naman sa templo, pagkatapos na masuri ng saserdote, ang isang hayop na ihahain sa pagsamba bilang handog, sasabihin nito ay tetelestai, na ang kahulugan ay natapos na ang pagsusuri
at nasumpungang walang kapintasan at tunay na karapat-dapat. Amen? So ito ay ginagamit ding termino ng mga alipin at katulong. Pagkatapos ng maghapong paggawa sa mga pinag-uutos sa kanila, papaalam nila ito sa kanilang Panginoon sa pamagitan ng pagsasabi ng titilistay. Nang ibig sabihin ay naganap na at natapos na ang kanilang tungkulin. Sa larangan naman ng pangalakal, ang terminong ito ay malimit ding gamitin kapag ay may pagkakautang ay inaabot na ang kanyang bayad sa kanyang pinagkakautangan, sa kanyang sasabihin ay titilistay. At gayon din ang tumanggap ng bayad ay kanyang sasabihin ang titilistay. Nangahulugang bayad na ang lahat ng pagkakautang. Take note, subalit sa pinakamalalim na pinakaangkop ng kahulugan nito sa ginawa ni Jesus sa krus ay ang terminong pangmilitar. Pagkatapos na isang madugong digmaan at pagkatapos ng magapi ang lahat ng kaaway, ang general ng sandatahang lakas ay sasakay sa kanyang matikas na puting kabayo, kasunod ng kanyang magigiting at matagumpay na mga kawal. At naglalakad na nakatanikala ang mga bihag na kaaway, at sa bawat panulukang daan ay sumisigaw ang general ng titilistay. Sabay ang buong pagmamalaking kumakaway sa mga tao, ang kahulugan ng kanyang pagsigaw ay tapos na ang digmaan. Nagtagumpay tayo, natalo ang mga kalaban. Take note, ang titilistay ay sigaw ng pagtatagumpay. Ang kamandag at bangis ng kasalanan na umalipin sa sanlibutan ay ginapin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ang bawat tao sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay nilinis ng kanyang dugo. Titilistay. It is finished. Naganap na. Ephesians chapter 1 verse 7, na sa kanya'y mayroon tayong ng ating katubusan pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Purihin ang Panginoon. Amen? Ang salita ng it is finished, titilistay, ang salita ng pagwawagi. Amen? Ang salita ng pagwawagi, ang hiyaw ng tagumpay. Amen? Bilang ating kahalili, to substitute, bilang ating kinatawan, o representative. Si Jesus ang pumalit sa dapat nating kalagyan, paglagyan na hindi natin kayang gawin. Na dapat tayong maparusahan dahil sa ating mga kasalanan, si Jesus ang pumalit para sa iyo at para sa akin. Dahil alam niyang hindi natin kakayanin. Yan po ang matinding pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin at sa buong sangkatauhan. Hindi siya sumuko hanggang kamatayan, at bago malagot ang kanyang hininga ay sinabi niya, it is finished. Naganap na. Titilistay. Hallelujah. Take note, ang hiyaw ng kaganapan. Tinapos ni Jesus ang kanyang tungkulin sa lupa. Within 3.5 years, tinapos ni Jesus ang kanyang tungkulin. Tinupad ni Jesus ang kanyang tungkulin at wala nang dapat idagdag pa. Kaya hindi mo nang kailangan lumakad ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan sa loob ng hanggang altar. Hindi mo nang kailangan magpalatigo tuwing mahal na araw at magpapako sa krus para lang matanggap mo ang kaligtasan. Tinapos na yan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo nang kailangan pang dagdagan pa. Amen. Titilistay.
It is finished. Gawa 2 verse 22. Sabi ng salita ng Diyos, mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tanda. Ginawa ng Diyos pamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat na naganap sa gitna ninyo. Romans 16. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Amen. Tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng kahirapan, mga sumpa, mga sakit at karamdaman. Tinapos na ng Panginoon. Naganap na. Amen. Titilis tayo. Take note. Naganap na ni Jesus ang misyon ng pagliligtas. Naganap na. Hindi na natin kailangan dagdagan pa. Naganap na. Ang lahat ng utang ng tao, bunga ng kasalanan, ay bayad na sapagkat inako ni Jesus sa krus. Naganap na. Titilis tayo. Ang tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay lumaya na. Kaya huwag ka nang paalipin sa kasalanan, kapatid. Itakwil mo na lahat ng uri ng kasalanan. Naganap na. Titilis tayo. Naganap na. Ang kautusan ay natupad na at ang tao ay pinalaya na mula sa kabigatan at sumpa ng kautusan. Purihin ang Diyos. Titilis tayo, naganap na ang tao ay hindi na alipin ng dyablo sapagkat pinalaya na siya ni Jesus at ang sinumang nais na lumaya ay lumapit lamang kay Jesus. Kapatid, gusto mo bang lumaya sa kasalanan? Come to Jesus. Tinapos na yan ng Panginoon. Yung kahirapan mo, yung kasalanan mo, kasalanan nating lahat, kahirapan nating lahat, mga sakit at karamdaman, tinapos na yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Titilis tayo. Na-overcome ni Jesus ang lahat. Amen? Para sa iyo, para sa akin. Claim that victory 2,000 years ago. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang tagumpay na yan. Titilis tayo. Amen? Purihin ang Diyos. Yun ang katotohanan. Titilis tayo. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay naibuhos na at ang gawain ng pagliligtas ay naganap na. Maaari nang lumapit ang tao sa trono ng Diyos. Noong araw, mga saserdote lamang ang pwedeng lumapit sa Panginoon. Sa presensya ng Diyos, sa 3 layer ng templo. Outer court, inner court, Holy of Holies. Ang pwede lang pumasok sa Holy of Holies, saserdote, para ganapin ang ritual. Amen? Para sa paghandog ng kasalanan ng mga tao, pamagitan ng pag-sprinkling ng blood ng animal. Pero bago pumasok doon ang saserdote, kailangan maingat ang kanyang preparasyon. Dahil pag hindi sa umubra, tutunog ang kalimbang. Papasok sa loob ng Holy of Holies, may tali. Pag tumunog yung kalimbang, ibig sabihin, hindi siya pumasa. Amen. Ibig sabihin, namatay siya at hihilain sa palabas. Ganon katindi sa Old Testament. But praise the Lord, in the New Testament, good news, lahat ng tao ay pwede nang lumapit sa Panginoon. Sa kanyang presensya anytime. Saan ka man naroroon. Amen. God is omnipresence. Siyang Diyos na kahit saan ay naroroon.
Kahit saan tayo lumapit sa Panginoon, nandoon ang Panginoon. He is everywhere. Malaya tayo makalapit sa kanyang trono ng biyaya sa Book of Hebrews chapter 4 verse 16. Nang sabi nun, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos at doon ikakamtin natin ang kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Ano man ang kailangan mo, kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Sa panahong ito ng pandemic, dapat lalo tayong maging malapit sa Panginoon. May problema man o wala, dapat lalo kang malapit sa Panginoon. Huwag tayong mag-utubiling lumapit sa kanyang biyaya. Nandyan si Lord, He is more than willing to help us. Amen? Kaya manalangin tayo na ang pandemic na ito ay mawala na. Magtapos na, maglaho na. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon at pulbusin ang virus na ito ng COVID-19. Amen? At naniniwala pa ako sa ating sabay-sabay na pagdulog at panalangin. Ang virus na ito ng COVID-19 ay maglalaho na sa ating bansa at sa buong mundo. Amen? At makapamuhay tayong lahat ng normal. Walang imposible sa Panginoon. Sa kanyang salita, totoo ang kanyang salita, na pag tayo lumapit sa trono ng biyaya, kakamtin natin ang kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Sa panahong ito, kailangan natin ang kalinga at tulong ng Diyos sa ating bansa. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon sa iyong personal na buhay, kaya kang tulungan ng Diyos. Titilistay, naganap na, it is finished. Tinapos na ng Diyos ang mga kahirapan sa ating mga buhay. Ang kailangan lang po ay angkinin natin ang total victory na tinapos ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun lang po ang kailangan natin. Believe, manampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Titilis tayo. Hallelujah. John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Si Jesus lamang po ang tangi nating pag-asa. Siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Amen? At ang pagliligtas na ginawa niya, tinapos na niyan sa cross ng Kalbaryo. Amen? Wala nang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Acts 4:12, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan po ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid. Ang tangi nating pag-asa at kaligtasan ay ang Panginoon. Madalas kong binabanggit, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga ginto. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga pilak, ng ating mga diamonds, ng ating mga kayamanan. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga position, ng ating mga academics, ng ating mga katalinuhan. Only God, only Jesus can save us. Why? Because Jesus is the only way to heaven. Siya mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. At tinapos niya ang kanyang mission sa mundong ito. Within 3.5 years, tinapos ni Jesus ang kanyang mission. Tubusin tayong lahat, hindi sa sumuko hanggang sa kamatayan. At bago nalagot ang kanyang hininga, ay sinabi niya, it is finished. Titilistay. Tapos na ang lahat. Nagwagi na ang Panginoon. Pinagwagian na ng Diyos ang mundong ito. Amen? Kaya wala na tayong dapat ipag-alala. Kung ikaw ay lubos na nalig at sumasampalataya sa Panginoon, ikaw ay laging magwawagi. Ikaw at ako ay laging magtatagumpay. Sapagkat iyan ang foundation ng laging tagumpay. Kung kaya't ako'y na-born again sa laging tagumpay. 2 Corinthians 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya.
at sa pamamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Amen. Pag tayo nakakonekta kay Kristo, lagi tayong magtatagumpay. Amen. Kaya kailangan paniwalaan natin ang kanyang ginawa sa krus. Huwag na nating dagdagan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang pang-anim na wika, it is finished. Natapos na. Nagwagi na ang Panginoon. Titilis tayo. Amen. Hallelujah. Conclusion verse. Ulit-ulit kong binabanggit, John 16:33, sabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulation. But sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome this world. Hallelujah. Yung pandemic na yan, na-overcome na ni Lord yan 2,000 years ago. Ang kinin natin, ang tagumpay na ito. Titilis tayo, tinapos na ng Panginoon ang lahat ng kahirapan, problema, sakit at karamdaman, kasalanan, maging pandemic na yan, tinapos na ng Panginoon 2,000 years ago sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Titilis tayo. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa ating pang-anim na wika. Abangan nyo po sa araw ng Sabado ang nalalabing isa pang wika ng Panginoon. Amen. So thank you very much sa lahat po ng mga sumubaybay at patuloy na sumubaybay sa ating series teaching about the 7 last word of the Lord Jesus Christ. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Naway naintindihan po natin ang bawat meaning ng 6 na wikang ito ng Panginoon. Amen. So isang natitira na lang po ang ating tatalakayin sa araw ng bukas. Yumuko tayo at manalangin. At sa lahat po ng mga anak ng Diyos na niniwala na tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang kanyang pagliligtas, at para maranasan po natin yung mga maaaring ngayon mo lang napakinggan ng panalitang ito. Mahal ka ng Diyos at nais ng Diyos matanggap mo ang kaligtasan ino-offer niya. Taas lang po natin ating kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. At binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord, thank you sa mga nakinig ng salita, sa mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Pagpalain niyo po sila. Gayun din, Panginoon, ang lahat po ng mga nakinig ng broadcast na ito all over the Philippines at sa lahat po ng mga disipulo sa GCS Joe Camarin Family, pagpalain mo sila. In Jesus' name, all over, Lord, o lahat po ng mga nakinig sa iba't ibang panig ng daigdig, pagpalain niyo rin po. Maraming salamat po, Diyos. Katagpuin niyo rin po ang kailang mga pangailangan. Lord, ito man ay physical, financial, material, emotional, katagpuin nyo sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Kargahan nyo po na yung kapangyarihan, high voltage power of the Holy Ghost, ang lahat po ng mga nakinig ng salita sa oras na ito. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Amen. So, sa araw ng bukas, Saturday, huwag po kayo uling papalya sa ating pang-7 wika na ating tatalakayin. The 7 last word of our Lord Jesus Christ. Nasa pang-7 na po tayo sa araw ng bukas. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Every day is a beautiful day with Jesus. Again, I'm Pastor Charlie Dagotanan, ang naghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon, ng salita ng pag-asa. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Bye-bye.